Sa ibang balita, ginawa rin ni Pangulong Duterte ng executive clemency ang aktor at taga-suporta niyang si Robin Padilla para sa kanyang kasong illegal possession of firearms noong dekada 90. Narito ang report ni Rida Reyes. Mahigit 20 taon mula nang mahatulan sa kasong illegal possession of firearms noong 1994, lubos ng malaya ngayon ang aktor na si Robin Padilla matapos siyang pagkalooban ni Pangulong Duterte ng executive clemency. Kuha ang mga larawang ito sa pulong ni Padilla at ng Pangulo sa Malacanang kahapon, kung saan makikitang hawak ng aktor ang mga papel para sa kanyang executive clemency. Una nang ginawaran ng conditional pardon si Padilla ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1997. Yung pardon ko, full restoration of all of his political and civil rights. He has suffered enough. I think, kung bitawan mo lang man yung tao sa labas, give him the rights. Maboto, makatravel, whatever. Dahil dito, pwede nang mag-apply ng US visa ang aktor para mabisita ang asawang si Mariel Padilla na kapapanganak lang sa Amerika. Pero hindi lang si Padilla ang pinag-aaralang bigyan ng Pangulo ng absolute pardon, kundi maging lahat ng bilanggong nasa 80 taong gulang pataas o yung nakakulong sa loob ng hindi bababa sa 40 taon. Sa kanyang pagharap sa media kagabi, kinumpirma rin ni Duterte ang nakalatag na bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin kasabay ng kanyang pagdalo sa APEC Summit sa Peru ngayong linggo. Wala naman akong hingiin. I want to be friends with him. I just want the two countries to be on the best of friends. And this is an economic world. If there are things that we can sell them or export sa kanila, hindi mas maganda. And if there are also things that they own or they can sell to us, and it is of use it can be put to good use, then we will buy those things that are needed. Muli ring iginiit ni Duterte na wala siyang balak na makialam sa naging pasya ng Korte Suprema tungkol sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Katunayan, posible nga raw siyang dumalo sa libing ni Marcos sakaling maisapinal na ang petsa nito. Kung nandito ako, yes, I'll try. Pero malabo raw na payagan niyang dalhin ang labi ni Marcos sa Malacanang dahil ang palasyo raw ay sa taong bayan. Sa pag-amin naman ni Senador Laila de Lima na nagkaroon nga sila ng relasyon ng bodyguard niyang si Ronnie Dayan, ayon sa Pangulo, hindi na makakadiin pa ito kay de Lima lalo na at hindi pa makita si Dayan. Medyo malayo yun. Malayo yun because you have to prove na itong sino yung lalaki? Ronnie Dayan. Wala, hindi naman rin makita. Hindi mo makunan ng statement. And he cannot answer for himself. So he's not around. Bakit nawala siya? I hope he would still be alive. He is a vital witness against. Sinabi rin ng Pangulo na isang elected official na sangkot sa droga ang kanyang pinababantayan. Mayroon daw kasi itong hawak na perang aabot sa halos 6 na bilyong piso. Merong isang droga dito, we're trying to build the case. Pantay kayo, ha? Pera niya is about, as of now, no? As unearthed, it's about, matutumba kayo, 5.9 billion. Si Senator? No. Pero isang elective position. Uuwi muna sa Davao ang Pangulo para magpahinga bago siya lumisan patungong Peru bukas ng umaga. Rida Reyes, GMA News.